namatay si Dolphy. Na ako dito sa Cagayan de Oro. Niyagi sa kuha. Namatay si Robredo, Jess. Wait lang nga. Namatay si Dolphy. Dumaan kay Kibuloy. Di ba? So, talagang niluloko ni Kibuloy yung mga membro. Again, hindi po dadaan kay Kibuloy. At never single days na mayroong verse sa Bible na dadaan ka kay Kibuloy. Okay, magandang tanghali po sa ating lahat mga kaibigan, mga followers. So ngayon ay mayroon tayong video, no, na panoorin. So ito po ay hindi po personalan, no. Ito po ay educational purposes only. So ati pong i-base po sa Bible ang turo, no, kasi mayroon tayong video na ating titingnan, no. So ating panoorin ang video. Diyos, no, siya po ay nag-claim na siya ay Diyos. So ating panoorin ang video mga kapatid. So ito po, no. Apoy exempted sa kamatayon. Dili ko muwalin nimo og makapasali kang di ka mamatay. Di way kumutanaw nimo, di na ka mudugay ning kalibutan na. Kinahanglan nimo ko. So sabi ni Kibuloy, daw siya titingin sa iyo, sa akin, tiyak na mamatay ka. No, so ating mabasahin po ang Bible kung ano po ang sinabi sa Bible, kung si Kibuloy ba, no, or ang Bible na magsasabi. So sabi sa Roma chapter 6 verse 23. So ito pong sinabi ng Bible, mga kapatid, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tatapuat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So dito po makita natin mga kapatid na sinabi mismo sa Bible na tayo ay makasalanan. At ang bayad ng ating kasalanan ay kamatayan. So hindi po si Kibuloy ang may hawak ng ating buhay, no? So sabi niya, daw na ikaw ay titingnan ay mamatay. Ay syempre po, lahat naman tayo sa mundo, no? Lahat ng tao sa mundo, ikaw at ako ay mamatay. Pero hindi po, no, si Kibuloy ang magpasya kung kailan ka mamatay. Okay, pero may nag-amen pa rin sa taong ito. So panood tayo ulit. Muagi una ka kadto sa bahan. Kamong tanan, kinahanglan ko ninyo una mo moadto sa bahan. Okay, so sabi ni Kibuloy mga kapatid, mga kaibigan, kung ikaw ay mamamatay, dadaan ka muna sa kanya. Dadaan ka muna sa kanya bago ka makapunta sa Diyos Ama. So sa palagay ninyo, yan ba ay totoo? Okay, so ating babasahin mamaya ang ilang mga verse sa Bible. Si Jesus Christ lang, no? Si Jesus Christ lang ang daan para sa kaligtasan. Siya ang tangi, no? So hindi po si Kibuloy, no? So pag ikaw ay namatay at ako ay namatay, hindi po tayo dadaan kay Kibuloy, no? So hindi po yan turo. Dili kamatay nimo, biyaan mo ang tanan mong propriedad. Biyaan mo tanan mong kwarta. Biyaan mo tanan mong mga degree sa kinabuhi. Ilubong ka 6 feet under the ground. Pero imong kalag, una makatug langit, makikita sa anak. Kaya ko ang sigat. Di ba? So yung kaluluwa mo, pag namatay yung katawan mo, ay siyempre dadaan ka sa kanya. So yan po ay maling katuruan,
Hindi po yan makikita sa Bible mga kapatid, na pag ikaw ay namatay, ang kaluluwa mo mismo ay pupunta kay Kibuloy. No? Sabi ng Bible sa Hebrews 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So malinaw po mga kaibigan, pagkatapos po ng ating kamatayan physically, ikaw po ay harap sa Diyos. No, hindi po kay Kibuloy. No, so maling-mali po ang turo nila na dadaan muna tayo sa kanya. Mali po yan. Okay, so patuloy. Sinaligan sa kaluwasan ning kalimutana. Niya, kung ilutos ko nimo diri, gidaog-daog ko nimo samtang niya ko. Pag yan namatay ka, magkita ta pag-usap. Kaya ko man ang pultahan sa langit. I am the Di ba? So kung dina-persecute mo siya, no? Ibig sabihin kung ginalutos mo siya, gina-persecute mo siya, or something na ikaw ay gumawa ng hindi maganda sa kanya, no? So dadaan ka muna sa kanya. So yun masasabi niya ang John chapter 14 verse 6. I am the door. Yan. Nakakay nawong ipakita sa kuha. Tindog ka sa akong tubangan. Di ba ikaw ang isa sa mga... Di ba ikaw isa ka? Ikaw po isa ka? Ikaw po. Kamu tulo, di ba? Mamatay mo. Namoy kalag. Muag ginasa kuha. Diba? So atin nakita mga kapatid sa John chapter 14 verse 6. So babasahin ko. Sinabi sa kanya ni Jesus. Okay, si Jesus mismo Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sinuman ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamagitan ko. So hindi po sinabi dito na si Kibuloy ang daan tungo sa ating kaligtasan. No? So malinaw po mga kapatid na si Kibuloy ay binago niya. No? Self-proclamation, self-interpretation, at ito po ay hindi po sang-ayon sa Biblia. No? Pag ikaw ay namatay, dadaan ka sa kanya. No? So harap ka sa kanya. Mali po. Maling-mali po. At pero alam mo mga kapatid, mga kaibigan, marami pa ring nag-i-amen. Magtataka. Bakit? Kasi sabi ng 2 Corinthians, okay. So chapter 4 verse 4. Sabi ng Bible, na binulag ng Diyos ang sanglibutan. Ang Diyos po dito ay maliit na D. Ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluhalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Okay, so malinaw po dito mga kapatid na itong mga taong to na mga membro ni Kibuloy ay mga spiritual blinded po ito. No? So bagamat hindi ito nakakaintindi ng katotohanan. So ayan nun, maraming nag-i-amen, maraming nag-iisa ng kamay. So sila ay naniniwala talaga. So sila ay binulag ng Diyos ng sanlibutan, which is si Satanas. So ating ipagpatuloy ang pagpamunod. Ako talaga ako mga kaubanan. Namatay si Dolphy. Na ako dito sa Cagayan de Oro. Niyagi sa kuha. Namatay si Robredo, Wait lang Namatay si Dolphy.
dumaan kay Kibuloy. 'Di ba? So talagang niluloko ni Kibuloy yung mga membro. Again, hindi po dadaan kay Kibuloy. At never single days na mayroong verse sa Bible na dadaan ka kay Kibuloy. Maling-mali po. No? So yan po ay mga kulto, maling katuruan. Sila ko sa Cebu, ni Agi sa kuwa. Kay kailaman na ako sila. Daghang ni Agi sa kuwang kalag nga kailan ako. Gawas tong wa kaila sa kuwa. Kay nakailaman, so nagpatabang. Unya, kung kaila ta ka, nagpatabang ka, pero kalaban ta ka diri. Sao naman na? Kabaluko kamong mga tao, kadaghanan sa inyo, inagabot ninyo sa tinta, naamoy diabetes, naamoy heart problem, naamoy kidney problem. Nagaihap na lang mong panahon para manamilit ning kalibutana. Ayaw pagpasulabi naa kay kalag ug ang kalag wa gitugyan ngadto sa mga relihiyon kay di sila masaligan. Ang anak ra may masaligan sa inyong kalag. So ang tanong diyan, sinong anak? Binanggit ni Kibuloy, no? Sinong anak? Pero si Jesus Christ 'yon. No? Hindi po si Kibuloy. Tama naman 'yon pag ikaw ay nasa 60, 70 pataas, malamang mayroon ka ng mga sakit like diabetes, no? Kidney problem, cancer. So, natural na po 'yon sa mga tao. No? Hindi na po 'yan dapat sasabihin Kibuloy. No? Alam na po na mga tao niyan na pag ikaw ay 60 pataas or 50 pataas, mayroon ka ng mga maranasan ng mga sakit. Pero hindi po yan dadaan sa inyo. Kung yan ay ipinipilit mo, kawawa po yung mga membro mo. Yes, may mga kaluluwa tayo. Pag ikaw ay namatay, tiyak na pag hindi mo natanggap si Jesus Christ, maimpyerno ka talaga. Mura na! Di ba? So, malinaw po mga kapatid na ating binabasa sa John chapter 14 verse 6. Si Kristo lang ang tanging daan para sa kaligtasan. Hindi po simbahan, hindi po si Kibuloy, hindi ka dadaan sa kanya, hindi po si Kibuloy ang may hawak sa kaluluwa mo. At lalong-lalo na hindi po si Kibuloy ang may hawak sa buhay mo. Si Jesus Christ lang. No? So, yan po ay mali. Pero dami pa rin, ulitin ko, marami pa rin mga tao na maniwala sa kanila. No? Pero yan po ay katotohanan na sila po ay blinded spiritually. Sila ay bulag sa katotohanan. Kahit mali na po ang tinuturo sa ni Kibuloy sa kanila, sila po ay naniniwala. Sila po ay nag-agree. Sila po ay nag-amen. At marami pang nagtataasan ng mga kamay. So again po, ang tinuturo po ni Kibuloy ay hindi po katotohanan. Hindi po totoo. Yan po ay turo na nagdi-distract sa inyong kaluluwa papunta sa impyerno. Kung hindi mo natanggap si Jesus Christ bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa, ay tiyak na pupunta ka sa impyerno. No, hindi ka haharap ni Kibuloy. Another pa na verse sa Roma chapter 8 verse 1. No, ngayon wala nang anumang hatol sa mga anak sa mga nakay Kristo Jesus. So dito po, no,
malinaw po mga kapatid na kung ikaw ay ligtas na, hindi ka na po hatulan doon sa impyerno. So, maling-mali po ang sinabi ni Kibuloy na siya ang may hawak sa buhay mo. Haharap ka sa kanya. Yung mga taong namatay, si Dolphy at yung mga sikat ay haharap sa kanya. Hindi po yan totoo. Yan po ay kasinungalingan. So, yan po ang ating masasabi mga kapatid, na magbasa po tayo ng Bible. Tayo po ay hingi ng wisdom sa Diyos para every time na may magtuturo sa inyo, babasahin mo sa Bible kung yan ba ay katotohanan or hindi. So, don't forget to follow po sa aking Facebook page at saka paki-subscribe na po ang ating YouTube channel. No, Ivan Ilardo Nakwa po. So, yan lang po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.